pag ito binoto nyo, si Willie, mabubudol kayo ng taong ito. Una, itong si Willie Revillame, PRRD or Duterte administration, talagang linked, kaibigan. Ang turing ni Duterte, ang turingan nilang dalawa. Makita mo close, no? At may utang na loob si Willie Revillame kay PRRD. Pero tignan ninyo kung nasaan si Willie ngayon. Tignan ninyo kung paano niya i-deny the link to the Dutertes. Maraming politika And sa you have to loob. talk straight to the president. Kasi it's only the president who can decide. Tatakbo daw siya ng senador kasi tutulungan niya daw si Bongbong Marcos. Kasi siyempre, presidente ito eh. Mr. President, alam niyo ba ang talagang mabigat ang problema? It's talaga mahirap maging presidente dahil lahat problema mo. Yun nga lang, kayo po ay nalilink sa former President Rodrigo Duterte. Lalo na tinaas niya po yung kamay Hindi, ninyo. pakicheck mo yung nalilink ha. Pakicheck mo yung nalilink ka. Grabe ka, Willie. Manggagamit ka talaga. Ulitin natin ah. Sa former President Rodrigo Duterte. Lalo na tinaas niya po yung kamay Hindi, ninyo. pakicheck mo yung nalilink ha. Noong January 2024, tinaas Ano niya. nalilink kami? Doon sa Grabe ah. rally, parang sinabi niyo rin na handa na kayong tumakbo. Hindi ko sinabi yon. Noong January 2024. Check natin Handa yan. na ako. Check natin. Galing niya talagang mag-deny. Alam mo yung pagka-chick boy niya, dinadala niya rin sa in real world. Sa real time, kumbaga. Ina-apply niya. Yung huli na nga, may evidence na nga, di-deny pa. handa na kayong tumakbo. Hindi ko sinabi yon. Noong January Hindi daw niya 2024. sinabi. Handa na ako magpasaya at tumulong. Hindi ko Pero sinabi yun. in-endorse po Pero kayo. may In-endorse litrato. po kayo ni President. Tinaas Ginawa yung ka na kamay nga, nyo. oh. Tinaas yung kamay Eh, nyo. ibig mo sabihin, baka masakit lang naman yung aming mga kamay. Wow. Galing. naman Galing. eh. Boto nyo to. Pero kayo po yung Galing. nandun sa Maisug Rally na Oo. very political. Kasama niyo po yung former president. You're very close to, are you very close to them? Gaano kalalim po yung... Eh, hindi naman. Kasi tinatawag niya ako. Gusto niya ako tumakbo Hindi sa daw. before. Hindi naman. Hindi close ha. Hindi close ha. Hindi pa ako handa. Yun lang. Tingnan yung mga term niya. Tinawag niya ako. Kasi tinatawag niya ako. Gusto niya ako tumakbo sa senador before. Hindi pa ako handa. Yun lang. Siya daw yung tinawagan. Si Duterte tatawag sa'yo? Baka ang ibig mong sabihin, ikaw ang tumawag kay Duterte. Maalala mo ito? Noorin mo to. Willie. Hoy. Lakang utang na loob. Alam mo ba nung COVID, marami ang lumubog na mga establishmento, mga business, even TV shows. At isa sa lulubog, palubog, ay yung TV show nitong si Willie Manggagamit. Tumawag siya kay Senator Bongo para ma-connect kay PRRD. Tinulungan ni PRRD. Pakinggan nyo to. Makabait ng puso. Alam niyo ba't ako nakabalik sa programang Wawawin, Tutuktuin? Dahil siya lang ang pumayag na makabalik ako sa istasyon na GMA at para mag-show. Ha? Kaya, Paulit nga, paulit. alam niyo ba't ako nakabalik sa programang Wawawin? Dahil siya lang ang pumayag na makabalik ako sa istasyon na GMA at para mag-show. Kaya, Ano ibig niyang sabihin? Lockdown po nun. Oo, lockdown po nun. Si PRRD nakikinig sa problema ng taong bayan. As I've told you, even as OFWs, nung panahon ng lockdown, stranded ang mga OFWs na nauna nang nauwi sa Pilipinas before the lockdown na hindi makalabas ng bansa dahil talagang strict ang rules na bawal lumabas. Pero maraming mga OFWs ang naghinaing na Mr. President, payagan nyo naman kami na makabalik sa Hong Kong, sa Macau, sa bansa kung saan kami nagtatrabaho dahil inaantay kami ng mga boss namin, mga amo namin, kundi baka sisantin kami. Nakinig! Just like this man na Manggagamit, nakiusap siya kay PRRD na palusutin at makabalik siya doon sa kanyang studio. Pumayag si PRRD. Kaya ito yung sinasabi niya na malaki ang utang na loob niya. malaki utang na loob ko. Ano, para pakilit. sa Show, kaya, malaki utang na loob ko. Ngayon, para sumaya kayo, Oh, malaki ang utang na loob mo. Oh, tapos ngayon, di-deny mo. Ano yung sinasabi nila na pumunta ka
sa Maisog Rally nung January. Ito yun. Ay, mahal na Pangulo, magandang gabi po. Mahal po sa inyo. Philippine flag. Yan po. Maraming kulay, lahat ng kulay. Dahil gusto nyo magkaisa sa bayanan. Kaya lahat po ng kulay. Kayo lang po ang magpapaisa sa ating bayan na to. Maraming pong salamat sa pag-imbita niyo sa akin. Grabe ah. Kaibigan tayo, matagal na panahon. Salamat. Hindi kita makalimutan. Salamat po, mahal na Pangulo. Yan, naiiyak-iyak ka pa dyan. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga taga Davao at sa mansulok na mundo. Mga taga Davao, ito po yung pangatlong punta ko na dito. Naiiyak ka? Iyak mo yan! Iiyak mo yan! Pupunta ka dyan, mabibigyan ako na dyan. Iiyak mo yan! Gina, bilisan mo. At dahil po sa pag-imbita sa akin ng ating mahal na Pangulo, para sa akin, Pangulo pa rin siya. Oh, Pangulo pa rin. Pero ngayon, hindi mo marinig sa kanya yung Duterte na pangalan. Not an ounce of connection. Parang wala siyang kilala. Parang nagka-amnesia. Oh. Dahil hanggang ngayon po, napakarami nagmamahal sa isang Rodrigo Roa Duterte. It is an honor for Dami mong me binudol na dito, maimbitahan po ng isang former president ng Pilipinas. Alam nyo ho, last March, 2 years ago, bago mag-top after ng COVID, pinatawag po ako ni Senator Bongo at pinatawag din po ako ng mahal na Pangulo at ako po ay kinausap nila sa Malacanang. Sandali lang po, sandali lang po. Importante lang ito sa pangyayari sa buhay ko. Nandun po si Secretary Medaldea, Senator Bongo, yung aking pong lawyer, si Atty. Ferdy Domingo, and of course, ang ating mahal na Pangulo. Alam nyo, noong una medyo parang kinakabahan kakaharap mo ang presidente ng Pilipinas. Gusto ko lang malaman nyo ito, yung experience ko sa ating mahal na Pangulo. Medyo ingat na ingat ako. Tinatawag ko siya mahal na Pangulo. Sabi niya, kaibigan tayo, mayor lang. Alam nyo, hinanda ng pagkain para sa amin. Hindi ko nakakalimutan, lapu-lapu, isang okra, isang sitaw, at yun nga, meron kami malunggay na soup at nagpadagdag si Senator Bongo ng munggo. Kung mapapansin nyo, napakasimple ho, napapunta ko sa Malacanang. Walang... Oo, kay Marcos Jr. ngayon, nahimudpwet ka ngayon, ano yun, bongga yun. Magara. Oo. garbo, walang steak, walang anuman. Yung po yung pagkakataon na pinapatakbo niya akong senador. Tapos? And during that time, meron po akong programa sa GMA7, yung Wawawin. Sabi ko, mahal na Pangulo, meron pa po akong kontrata. At hindi ko pa ho kaya. Paghanda na po ako, pag-iisipan ko. A lot of times, marami kami pagtatawag, usap ni Senator Bongo, basta kung ano nasa puso mo. Grabe. Ang sabi ni Pangulo, PRRD, kung ano nasa puso mo, kung ano nasa isip mo, yun ang sundin mo. Hindi po nila ako pinilit. Ang sabi lang sa akin, mahal na Pangulo, kung ano ang nasa puso mo, Willie, yun ang gawin natin. That was 3 years ago. Malapit na po yung after ng COVID, during the COVID. Tapos po, nagdesisyon ako, nagdasal ako, hindi ako nakakatulog, naluluha ako dahil isang karangalan po sa isang katulad ng TV host. Naluluha daw? Naalokin ng isang presidente ng Pilipinas. May puso ka ba talaga? Silbi sa bayan. Ang sabi niya, o mahal ka ng tao, ka lang talaga. Pareho tayo, mahal natin ang mga kababayan natin. Kailangan ka namin sa Senado. Nung sinabi niyo po sa akin yan, kailangan handa. Ito yung mahirap sa mga kagaya ng mga ganito eh. Yung like kagaya ni Tulfo. Ayan, nung nasa Senado na wala na. 'Di ba? Sabi niya, mas maganda pag nasa Senado na ako, mas ano ko yung may Tulfo brand of justice. Ito naman, mas maganda na sa Senado ako para mas malaki yung budget kasi sa gobyerno, mas malaki ang matutulungan natin. Eh dito 600 lang, mga ganun araw-araw. Ako, kailangan hindi kayo mapahiya. Kaya ako po tumanggi sa inyo. Nung tumawag sa akin Senator Bongo na sinabi ko sa inyo, hindi ko pa ho kaya. Oo. Sabi mo sa akin, saludo ako sa iyo. Oh, saludo ako sa iyo. Bakit? Saludo ako sa iyo, Willie. Dahil sinunod mo ang puso mo. Oh.
Sinunod mo ang puso mo. Pero dito kay VP Sara impeachment, ano sabi mo? Alam ko ano yung mga mangyayari. Kailangan makita ko muna yung reklamo. Kailangan makita ko ano yung pinapile sa Vice President. So, di ba? There's a law. May constitution. I will follow the law. I will not follow my emotion, my friendship, kung kanino man. Ang susundin ko. Di ba? Grabe to mambudol. Nung pinabibilib tayo na sinunod niya yung puso. Ano ba yung puso? Di ba? Emotion natin yan. Friendship yan. Kasi puso Tapos, kay VP Sara, hindi daw niya pa-follow yung emotion niya. Kung guilty daw, guilty. Kung hindi guilty, hindi guilty. Walang kaibigan. Tama nga naman. No? Pero budol ka Presidente po ang nag-alok sa akin. Tataas ko ang kamay mo. Sasamahan kita kahit saan. Wow. Hindi pa ho ako handa. Mahal na Pangulo. Iiyak na yan. Pinagdasal ko po itong mabuti sa mga nagsisilbi sa bayan. Dapat ang tawag sa kanya, publiko serbisyo, public servant. Dahil pag nakahalo ng politiko, andyan ang away, andyan ang ego. Hindi ba napapansin? Ang sarap ng isang bansa na wala nag-aaway. Wow. Walang kulay na pinipili. Nagkakaisa, nagmamahalan. Pinagdasal ko itong mabuti. Kung ano po ang magiging desisyon nyo, yun ang susundin ko. Palagay ko, handa na ako. Kung ano yung magiging desisyon nyo, susundin ko. Handa ho akong gumawa ng kabutihan. Handa ako magsilbi. Hindi lang sa bayan. Handa ako magsilbi sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Again, mahal na Hindi lang Pangulo. sa bayan, Hindi mo pag-iisipan ng isang bagay na tumulong or magsilbi sa bayan or tumulong. Kasi sabi niya dito, sinabi ko lang naman na tumulong. Sabi niya. Sabi mo? Handa na kayong tumakbo. Hindi ko sinabi yun. Noong January 2024. Hindi, handa na ako magpasaya at tumulong. Hindi mo pag-isipan at ipagdasal pa kung tumulong din lang at magpasaya, di ba? Ano ka, ginagago mo kami? Sabi mo, pinagdasal mo, di ba? Ang tagal mong pinag-isipan. Maraming salamat sa tiwala. Kung ano yutos niyo sa akin, magmula sa puso ko, susundin ko po. Magmula sa puso ko, susundin ko po. Kung anong iutos niyo sa akin, susundin ko po. Pero dito, anong sabi niya? Anong sabi niya dito? Yeah? Sabi mo dito? Nakita ko ano yung pinapile sa Vice President. So, di ba? There's a law. May constitution. I will follow the law. I will not follow my emotion, my friendship, kung kanino man. Ang susunod. Budol ka talaga. Maraming salamat. Ang puso. Yan. Kaya, alam nyo, bilang panghuli, na video na ipapakita ko sa inyo, bukod sa manggagamit, walang utang na loob, at mambubudol, itong Willie Rebillame na ito, ito pa. Pakitang tao. Yung nakikita lang natin sa screen, off-cam pala, nandidiri pala ito sa mga mahihirap. Panoorin natin ito. Tanawan ninyo guys. Ito, ang sabi dito, maporma, medyo disente itong taong ito. Siya pa yung nakaakbay. So, Willie Rebillame. Maghinlo ang iyang katapad. Tapos itong susunod na ito, nakita ninyo parang merong, ewan ko kung basa sa pawis, basa sa pawis o whatever. Bayan niya. Parang napilitan picture. lang. Hindi Tanawan niya, ng hindi usa, siya, dili limpyo. Dili na niya agbayan. hindi na niya inakbayan. By si Willie. Tanawa. Ang masaklap dito, itong PWD. Nung nakita niyang palapit, iniwasan niya, nandiri siya. Parang si Marcos na budol na bangag. Tingnan nyo. Kanya karon na inidool niya nga PWD. Okay, tas umalis. Lumayas. Atras. Biyaan ng PWD. Kamo guys, unsa inyo ikasulti ana. Tanawa. Bigyan na lang daw ng jacket. T-shirt tagayan lang ba sinina. Grabe.
Ayan o, magpa-picture sana. Kanya karon na inidool niya. Oh, kahit sabihin na natin magbenta at magpa-picture kasi parang sampagita yung hawak niya, medyo malabo. Pero regardless kung magbenta ng sampagita or magpa-picture at PW, nakita mo may daladalang cane eh. Ayan o. PWD yan eh. Anong ginawa niya? PWD. Oh. Talikod. Ni atras biyaan ng PWD. Kamo guys, unsay nyo ikasulti ana. No? Tanawa. Tagaan na nag t-shirt tagayan lang ba sinina. Yan ba ang klase ng taong iboboto mo? Samantalang dito nung presidente si PRD, meron din siyang basang-basang diba? May pawis-pawis pa. Anong sabi niya? May utang na loob siya kay PRRD. Walang utang na loob, pakitang tao, plastic, nandidiri sa PWD. Ang tanong ko sa inyo, mga kababayan, iboboto nyo pa ba tong taong to?